Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video, ito yung aming kaganapan pagkatapos makalabas ni Lola sa ospital. At syempre, wag po kayong magtataka kung ngayon nyo lang po ito napanood dahil late upload na. Luluto nga din sana ako ng beef nilaga para kay Lola ng araw na yan at nakukuhanin ko na nga ang karne ay biglang bumagsak ang pintuan ng freezer. At dahil kakalabas nga lang din ni Lola ng ospital ay hindi ko na nga sinabi ang nangyari dahil ayaw ko na may stress pa si Lola. Puro luma na nga mga gamit dito sa bahay pero kung kaya pa na makasurvive ay hindi muna pinapalitan. Bago pa nga lamang ako dito kay na Lola ay sira na talaga ang pintuan ng rep na yan. At mismong anak pa nga ni Lola na panganay yung matagal ng patay ang naglagay ng tape na yan. Para lamang maisalba at hindi na bumagsak ang pintuan ng rep. Kaya naman ayan at susubukan ko din na tapalan muna ng tape. At para nga mas dumikit yung ating ilalagay na tape ay nilinisan ko muna. Sa dami nga ng mga nakikita ko ng mga itinatapon na gamit sa labas ay minsan nga ay nakakakita din ako ng rep. At madalas ko nga din sinasabi na mas maganda pa nga yung mga itinatapon na rep kaysa sa rep ni Lola. Kaya ayan para hindi na lang ma-stress si Lola ay ginawan ko muna ng paraan para magamit pa. Ay nga't sa wakas ay okay na to at dahan-dahan nga lamang ang pagbubukas para hindi na ulit bumagsak. At sa dami nga ng aking tape na itinapal ay para nga lamang na injury ang aming rep. At eto nga't simulan na natin ang pagluluto ng beef nilaga para kay Lola. Pagpasensyahan nyo na nga din yung itim-itim sa gilid ng lababo at pasamano dahil hindi na yan naaalis. Bago pa nga ma-ospital si Lola ay pinagluto ko din siya ng beef nilaga ang kaso hindi na nga nakain dahil dinala na siya sa ospital. Sa pagkain Pinoy ay paborito ni Lola ang nilagang buto-buto ng karneng baboy. At para makain ni Lola ay kailangan na malambot ang pagkakaluto. At nung minsan nga na nagluto ako ng beef nilaga ay nagustuhan din ni Lola dahil malambot yung pagkakaluto ng karne. Wala nga kaming pressure cooker dito sa bahay kaya kailangan kong lutuin ng matagal para mas malambot. Bago ko nga tuluyan lutuin ay pinakuluan ko muna ng saglit bago ko itinapon yung pinagpakuluan. Para maalis yung dumi-dumi at ayan nga nilagyan ko na ng panibagong tubig na paglulutuan. At tinimplahan ko na nga din ang mga pampalasa. Dito nga sa Israel ang mga tao ay mahilig sa mga pagkain na may sabaw na marak ang tawag nila o soup. At kapag nagluluto sila ay gusto nila ay maraming iba't ibang klase ng gulay na nakahalo. At ayun nga pinalagyan sa akin ni Lola ng carrots at minsan nga ay hinahaluan ko din ng parsley. Matagal-tagal ko nga din yung niluto at halos ilang oras din para lamang mapalambot yung karne. At pagkatapos ko magluto ay si Lola naman ang aking inasikaso at dahil kakalabas nga lamang ni Lola sa ospital ay hirap pa siyang makalakad ng ayos. Hindi nga maayos yung napagdalhan kay Lola na ospital at simula nga nang ipinasok siya ay lagi lamang din siyang nasa kama. Hindi man lang nga ibinangon si Lola para makapaglakad-lakad o kahit makapunta man lamang sa may CR. Lagi nga lamang din nakadiaper si Lola sa ospital kaya pag uwi dito sa bahay ay puro sugat. At yun nga mas nagpahirap kay Lola na halos araw-araw ay iniiyak niya sa akin. Pero buti na nga lamang din at nangyari yan bago ako magbakasyon sa Pinas. Kaya bago ako umalis ay malakas na si Lola at napagaling ko na din yung kanyang mga sugat. At pati nga si Nili ay nag-aalala habang si Lola ay nasa ospital at iniisip niya yung pag-alis ko para sa pagbabakasyon ko. Dahil baka daw paalis na ako ay si Lola ay nasa ospital pa at hindi pa nakakalabas. Ay nga nasuklayan ko na din si Lola at pagdating niya nga dito sa bahay galing ospital ay hindi ko din agad siya nasuklayan. Dahil buhol-buhol yung kanyang buhok at pati nga sa ospital ay wala man lang tumulong sa kanya para suklayan. Kung ano nga yung suklay at ipit ko nung dinala siya sa ospital ay yun pa din hanggang sa makauwi siya. At buong akala ko nga din ipapaliguan siya sa ospital ay hindi daw siya pinaliguan at punas-punas lamang din ang ginawa sa kanya. At dahil lagi nga lamang din nakahiga si Lola sa ospital ay nagkaroon din siya ng sugat sa gilid ng kanyang puwetan kung saan siya laging nakahiga. Ingat na ingat ko nga si Lola na magkasugat sa parteng yan dahil mahirap pagalingin. At hindi ko nga akalain na sa ospital pa magkakaganyan si Lola pero buti na nga lamang at bago ako umalis ay napaghilom ko din yung sugat ni Lola. Hindi naman kalakihan pero nag-iiyak si Lola dahil masakit daw pero bago ako umalis sinigurado ko din na maayos si Lola. Ay nga't niyakap ako ni Lola habang umiiyak at pinasasalamatan ako at paano na daw kaya siya kung wala ako. Minsan nga sinasabi ko kay Lola na syempre kung wala ako ay merong iba na mag-aalaga sa kanila. At sinasabi sa akin ni Lola na iba yung pag-aalaga ko sa kanila at syempre masanay na sila sa akin. At bago ako umalis para magbakasyon ay malakas na din si Lola at nakakakain na ulit ng ayos. Kain tayo. At pagkatapos ko asikasuhin si Lola ay sinilos naman ang aking inasikaso at pinakain ko kaya happy tummy na naman ang person for today's video.
Hindi nga madali ang mag-alaga ng mga matatanda, lalo na sa tulad ko na dalawang alaga. Lalo na kapag gana na may sakit at may nararamdaman si Lola ay mas mahirap alagaan. At na-stress nga din ako dahil kung kailang malapit na ako magbakasyon ay saka naman nagkasakit din si Lola. Buti na nga lamang din at nandyan si Nilush na nakakatulong ko sa mga simpleng bagay sa pag-aasikaso kay Lola. At si Nilush naman kapag nasa maayos na kondisyon ay hindi naman yan mahirap alagaan at ang katapat niyan ay pagkain lamang. Pero syempre dapat ay kontrolado at nabawasan na nga din siya ng timbang at mas magaan na nga din ang kanyang pakaramdam ngayon kumpara dati. At mas nakakakilos at nakakalakad na din siya ngayon ng ayos. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!